Pang-10 araw na, nang ma-receive ko na naman ang text ni attorney. May sinend na naman ba si attorney na picture Caroline? Tumungo ako. She's manipulating you. Tura ni Kelsey at wala akong nagawa kundi ang suklian sila ng isang malungkot na ngiti. Tumingin muli ako sa sinend ni attorney, a picture of Jeremy na naka-wheelchair. Kahit paano ang sabihin ni na Kelsey, hindi ko pa rin maiwasang titigan ang mukha ni Jeremy na nahihirapan. Bakit kasi hindi ka pa nag-move on, Carol? Kaya ka nahihirapan kasi mahal mo pa rin siya. Si Daph. Mahirap kalimutan ang taong sinubukan ka namang ipaglaban, Daph. Naiintindihan ko si Caroline. Kelsey. Ano, papayag ka na ba? Tumingin ako sa dalawa. At saka lumingon sa mga bata. Ilang beses ko na itong pinag-isipan. Kagat-labi akong tumingin sa dalawa. Hanggang sa gumaling si Jeremy, pwede bang sa inyo muna ang mga anak ko? Nakikiusap na sabi ko. Nagkatinginan silang dalawa. Maliban sa pictures, may videos rin ni Jeremy na nagwawala at nahihirapan sa sitwasyon niya. Hindi ko siya kayang makita na ganoon. Gusto kong alagaan siya, kahit bilang empleyado na lang. Hindi na siya ang mundo ko pero hindi ko may kakaila, na nahihirapan at nasasaktan ako na katotohanang naghihirap siya ngayon. Sigurado ka na ba? Tanong ni Kelsey, nag-aalala. Tumungo ako. Sigurado na ako, sabi ko. Tama, sigurado na ako sa desisyon ko. Agad kong tinext si attorney na papayag na ako. Nababalik ako bilang secretary ni Jeremy at pansamantalang mag-aalaga sa kanya hanggang sa gumaling siya. Then if that's your decision, it's fine. Kaming bahala sa mga anak mo. Lamabi ako at yamakap sa kanila. Thank you sa inyong dalawa. Sabi ko. 2 days after, nasa kwarto ang mga bata at kasalukuyan kong sinuklayan si AJ habang si CJ and EJ are busy to their homeworks tapos si BJ and DJ ang nakahiga sa kama at naglalaro. Mama, uuwi ka pa rin ba? Yes baby, but hindi everyday kasi kailangan mag-work ni mama. Sabi ko. Bakit po kailangan mo mag-work mama? Nasaan po si papa? Hindi ba siya ang nagwo-work for US? Inosenteng tanong niya. AJ, huwag na maraming tanong kay mama. She's doing it for US. Ani ni EJ na tinutulungan akong lumusot sa tanong ni AJ. But kuya, there's no harm in AJ's question. Sabat ni BJ. Bakit? Konti lang ba ang sahod ni Papa, Mama? Tanong ni DJ na nasa laruan ng atensyon. Bakit naman natin siya pinag-uusapan? Wala naman tayong papa, masungit na sabi ni Charles. Napatingin ako sa kanya. Charles. Tawag ko. It's true, Mama. Wala naman talaga kaming papa. Kung meron man, I don't want him. Kaya naman tayo palaipat-lipat ng house hindi ba kasi wala tayong pera. Tumira tayo una kay Tito Ninong, next Tita Ivy, and then Tita Daph, bago tayo nagkaroon ng sariling house natin. Wala tayong pera kasi wala tayong papa na nagwo-work for US. Nanlalaki ang mata ko sa mahabang sinabi ni CJ. Nagsimula nang umiyak si AJ. That's not true kuya, liar, sabi ni AJ. Mama, kuya is lying, right? Ang tanong niya sa akin. CJ, shut up. Galit na sabi ni Dylan sa kapatid. Why kuya, it's true, wala tayong papa at ayaw kung bumalik siya kung meron man. Bad siya kasi pinabayaan niya si mama. Sabi nito at inis na binalingan ang assignment niya. CJ, tawag ko, hindi siya nakinig. Yakap ko na ngayon ang bunso na umiiyak sa tiyan ko. Charles CJ, tawag ko ulit and this time, pag-alit na. Humarap siya sa akin pero ang mata niya ay naluluha na. Ayaw kong marinig yan na nagsasalita ka ng masama sa papa mo, anak. Hindi yan tama. Pinunasan niya ang luha sa mga mata niya. I'm sorry mama, Anya. Come here, kayong lahat, lumapit kayo kay mama. Napipilitan silang tumayo at lumapit sa akin. Pinapalibutan nila ako. I want you to remember this. Tandaan niyo na mahal kayo ng papa niyo. Hindi pa man natin siya nakakasama kasi busy pa siya, but the time will come na magkikita kayo. Kailan po mama? Tanong ng bunso ko. Pinunasan ko ang luha sa mga mata niya. Soon, AJ, soon. Tumungo ang tatlo maliban kay Charles and Emmanuel. CJ, EJ, tawag ko sa dalawa. Napipilitan silang tumungo, not convinced sa sinabi ko.
I already told them na kailangan kong mag-work sa malayo kaya bukas, dito natitira si Duff kasama ng mga bata. At sa susunod na araw, aalis na ako para puntahan si Jeremy. Kinaumagahan, dumating si attorney. My children knew that a visitor is coming, kaya nasa kwarto sila ulit ngayon, nagtatago. Good morning attorney, pagbati ko. How are you? Ayos lang naman po. Maupo po muna kayo, ang sabi ko at iminustwera ang couch sa harapan. Naupo kami at napatingin ako sa mga bodyguards na dala niya. Bakit may dala na siyang bodyguards ngayon? May nangyari ba? Iha, hindi ko naaabutan ang asawa mo dito. Maaga ba siyang umaalis? Ang tanong niya. Opo, attorney. So do you live here alone? Ang tanong niya sa akin. Tumungo ako, bahagyang kasinungalingan. Ayokong malaman niya na may mga anak ako. Mga apo niya to be exact. At wala talaga akong asawa na nagtatrabaho. Parang ganoon na nga po, sabi ko. I see. So you know why I am here, right? I nodded. I know pumayag ka na, pero gusto kitang tanungin ulit. Gusto mo bang tanggapin ang alok ko, iha? Pwede bang ikaw muna ang mag-alaga kay Jeremy until the rehabilitation is done? Kamusta po ang paa niya? Hindi na ba siya makakatayo? Tanong ko kesa sagutin muna siya. Kaya pa niya, kailangan niya ng rehab para doon. Tinutulungan siya ng mga doktor and so far, maayos naman siya. Iyong pagka-irritable at pagwawala niya ang tanging problema. I think he feels miserable sa nangyari sa kanya. I can't imagine the trouble he's fighting every day. Tumingin ako sa mga mata ni Attorney Mildred. I could still remember what happened 7 years ago. Kung paano naging mahirap ang sitwasyon namin ni Jeremy. Napabuntong hininga ako, at pikit matang tumungo. Hindi ito oras para balikan ang mga alaalang iyon. What matters now ay gumaling si Jeremy para makabalik ako mga anak ko. The money she offered isn't bad at all. Kaya noon buhayin ang 5 anak ko at paralin sa isang kilalang eskwelahan. This is it, Caroline. Babalik ka na kay Jeremy but this time, hindi bilang babae niya. Tutulungan mo lang siya hanggang sa gumaling siya. See you tomorrow, iha, attorney said before leaving. Nang makaalis na ang sasakyan niya, saka naman ang tinig ng 5 bata ang narinig ko habang pababa ng hagdanan. Mama, who was it? Tanong ni BJ. Was she your boss? CJ concluded. Tumungo ako. Akala ko lola namin siya, mama. Inosenteng sabi ni AJ habang nakasilip sa labas ng bahay. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa sinabi ng anak ko. AJ, I told na hindi siya ang grandma natin, sabi ni EJ sa bunso. Kumunat ang noo ko sa kanila. Bakit nabanggit nila ang grandma? Mama, AJ picked a while ago. Sabi niya lola daw namin. Sumbong ni BJ. Tumingin ako kay AJ na tumigil na sa pag-iyak, ngunit nakasimangot naman. Bakit naman hindi? Yung friend ko nga sa school may lola. So tayo meron din. Napa-facepalm si EJ at hinigit si AJ palayo sa akin para ipaliwanag kung sino talaga ang babing iyon. AJ's right. Lola nga nila iyon but like what I have said, iniwan ko si Jeremy. Galit iyon sa akin, at kung malaman ni attorney ang tungkol sa mga apo niya, tiyak na sasabihin niya iyon kay Jeremy. At sa galit ni Jeremy sa akin, baka kunin niya sa akin ang mga anak ko at ilayo. Dumating na ang araw na aalis na ako. Hindi mo ba sila hihintayin na gumising? Tanong ni Duff. Umiling ako. Hindi na Duff. Baka iiyak pa sila. Tumango siya at niyakap ako. Mag-iingat ka doon. Kung sasaktan ka ni Jeremy o ng chairman, sabihin mo at ilalayo kita sa kanila. Salamat Duff. Ang sabi ko, may taxi na sa labas. Ang sabi ni Kelsey na dito na rin natulog. Siya ang kumuha ng taxi para sa akin. Lumapit ako sa kanya. Saksi ako sa pinagdaanan mo dati, Caroline. Kung kailangan mo ng tulong, don't hesitate to call US. Ang sabi niya, ngumiti ako tumungo. Sumakay ako ng taxi pahatid sa bahay ni Jeremy. I texted attorney already na pupunta na ako sa bahay ni Jeremy. Pagdating ko, nilabay ko na ang isang malaking bag ko na puno ng mga damit ko. Magdo-doorbell na sana ako, nang makita na bukas ang gate. Kumunat ang noo ko. Bakit bukas ito? Tumuloy ako at pumasok, ngunit ang mga basag na vase at plato ang nakita ko at isang nurse na umiiyak, habang pinupulot ang mga bubog.
Sabi ko lumabas ka. Ayokong kumain. Bingi ka ba? Nanlaki ang mata ko nang marinig ang sigaw niya sa kwarto niya. Naibaba ko ang bag ko at nagmamadaling pumunta sa kwarto niya. Naabutan ko ang katulong na umiiyak habang bitbit ang isang plato na may pagkain. Lock the door, sigaw ni Jeremy. Kinuha ko ang plato sa katulong. Ako na po magpapakain sa kanya ate. Sabi ko. Umiiyak siyang tumatango. Pumasok ako sa kwarto ni Jeremy, at sobrang dilim dahil sa nakasirado lahat ng bintana niya. Bingi ka ba? I said, leave and lock the door. Sigaw niya. Nasa wheelchair si Jeremy, nakatalikod sa akin. I heard you Jeremy. Mahinahong sabi ko. Hindi siya nagsalita. Biglang tumahimik. Nakita kong gumalaw ang wheelchair niya at noong umarap siya sa akin, sinalubong niya ako ng isang malamig at nakamamatay na tingin. Flashback. Ang muling pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ready ka na Caroline? Tanong ni attorney matapos akong ayusan ng hinir niyang makeup artist. Nakasuot ako ng backless black cocktail dress ngayon. Kanina pa panay tawag si Jeremy na hindi ko sinasagot. Ilang messages na niya ang pumapasok sa SMS na dinidelete ko agad dahil ayaw kong basahin. Opo, attorney, ready na po ako, ang sabi ko. Pinipilit kong ngumiti kahit na ayaw ko namang ngumiti. Wait, sagutin ko lang si Jeremy. Sabi ni attorney. Natigilan ako at kinabahan. Jeremy, yes. Caroline, yeah, she's with me. Kinutubo na ako na baka ako ang hinahanap niya at hindi nga ako nagkamali dahil ako nga ang hinahanap niya. Caroline, Jeremy wants to talk to you. Ani ni attorney sabay bigay sa akin ng cellphone niya. Nanginginig ang kamay ko na kinuha ang cellphone ng mama niya. Lumayo ako ng konti para kausapin si Jeremy. Hello, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kahit hindi ko siya kita, alam kong kunot ngayon ang noo niya. Sorry, may ginagawa kasi ako, sabi ko. Anong ginagawa mo? Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Ano bang sasabihin ko? Nagpapasama sa akin ang mama mo. May pupuntahan kami. Natahimik sa kabilang linya pero maya-maya ay rinig ko ang pagbuntong hininga niya. I miss you, darling. So much. Hindi ako sumagot dahil pinapanood ako ni attorney. Let's meet later, okay. Mag-dinner date tayo. I'm so tired sa work, siguro naman deserve ko ng isang date with the girl I like. Kumabog ng mabilis ang puso ko nang sabihin niya iyon. I deserve a hug from the girl whose name is Caroline de la Vega, puno ng lamang na pagkakasabi niya. Namumuuna ang luha sa gilid ng mata ko. I deserve a kiss from the girl I wanted to marry someday. Tumalikod na ako kay attorney. Ang sikip-sikip ng dibdib ko habang pinapakinggan noon si Jeremy. Gusto ko rin siya. Gustong gusto ko siya. Naiiyak ako na ngayong gabi, official na siyang pagmamay-ari ng iba. Ako, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin matapos nito. Ano, ibababa ko na ito. Aalis na kami, sabi ko at pinatayan siya ng tawag. Humarap ako kay attorney na nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero hindi ko kayang itago na ayos lang ako. Are you okay? Aniya, tumungo ako. Tayo na po, sabi ko. Nakarating kami sa venue at maraming mga bisita na dumalo. Lahat ay galing sa kilalang pamilya. Narito rin si Ivana at Kelsey. Malungkot silang nakatingin sa akin habang naglalakad ako kasama ni attorney. Nang makarating kami sa tabi ni na chairman, nakita ko silang lahat na nakatitig sa nag-iisang babae na parang prinsesa ngayong gabi. Si Matilda. Si Jeremy, tanong ni chairman kay Miss Miranda na madamdaming nakatitig kay Matilda. He's coming, chairman, ang sabi ni Miss Miranda. Natahimik ako at hindi makapagsalita. I excused myself nang makita ko si Jeremy na papalapit sa amin. If he sees me, baka magkagulo lang. Tumalikod na ako nakiblend sa mga tao na naroon sa party. Hindi niya ako makikita. Bakit ka nandito? Tanong ni Kelsey nang makalapit ako sa kanya. Hide me. Baka kasi makita ako ni Jeremy, bulong ko. The lady in the next seat chuckled at kumunot ang noo ko nang mapansin siya. Tumayo siya at nilapitan ako. I bet you know me already cause we met. Nathan asked me a favor, come here. Napaawang ang labi ni Kelsey nang kunin ni Daphne ang kamay ko.
Siya yung babae na muntik nang mag-eskandalo sa ketkal nang mahuli niya kami ni Nathan na kumakain. Sinuot niya sa akin ang doctor suit at pinaupo sa tabi niya. Please stay away from her. Ang sabi niya kay Kelsey. That man na kaibigan niya kayo. Baka hahanapin niya siya sa inyo. Mukhang naiintindihan ni Kelsey ang gustong sabihin ni Daphne, dahil tumungo ito at umalis. Daph, who is she? Kaibigan mo? Tanong ng isang doktor. Yes dad, she's my friend. Tumingin ako sa kanya. Salamat, sabi ko. Bumantong hininga siya at pinahiran ang pisngi ko ng panyo. Hindi ko napansin na umiiyak na pala ako. It's so irritating having social classes. Stop crying. It'll ruin your makeup, ang sabi niya sa akin. Gaya ng inaasahan, nagwala si Jeremy nang makalapit siya kina chairman. Pinapalibutan na siya ng mga tao. What is this? Sigaw niya. Nagkakagulo na. No, ayaw ko ngang ma-engage. Hindi ba kayo makaintindi? Galit na sabi niya. What? No, may girlfriend ako. Napapikit ako. Nagkakagulo na. Ayaw niyang tanggapin ang engagement nila ni Matilda. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila, only si Jeremy na sumisigaw. Sa sobrang lakas ng boses niya, kahit nasa likuran kami, rinig na rinig namin ang mga hinaing niya sa daddy niya. Hello, yes, she's with me, she's safe. Napatingin ako kay Daphne na siyang nagtatago sa akin ngayon. May kausap siya sa phone, marahil kausap niya si Nathan. Nang bumaling siya sa akin, agad niyang sinabi ito. Live ngayon ang kaganapan dito. Jeremy is losing it. Kalat sa buong mundo ng ginagawa niya. Bulong niya. Napapikit ako. Jeremy, please, tama na. Tabi, malakas na sabi ni Jeremy at hinawi ang mga tao na nakapalibot sa kanya. Nakita ko siyang nagpalinga-linga na tila hinahanap ako, kaya mas lalo akong nagtago sa gilid ni Daphne. Tumayo si Daphne at pumunta sa harapan ko para itago ako. Hanggang sa nilagpasan kami ni Jeremy at tuluyan na siyang umalis. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Lumapit si Ivana sa tabi namin, hinihingal pa siya. Kinuha niya ang wine na nasa harapan ko at tinungga ito. The chairman asked him sinong girlfriend niya, ani ni Ivy. Sinabi ba niya? Tanong ko, kinakabahan. Umiling si Ivy. If he'll do that, alam na niyang pahihirapan ka ni chairman. Sabat ni Daphne. Daph, why are you here? Tanong ni Ivana na ngayon lang napansin si Daphne. Your cousin asked me a favor to help his friend. Sabi nito sabay lingon sa akin. Anong gagawin ko? Naluluha kong tanong sa kanila. Bumalik ka at magpanggap na walang nangyari. Hindi sasabihin ni Jeremy kung sino ang girlfriend na tinutukoy niya dahil alam niyang oras malaman ni chairman kung sino, alam niyang pahihirapan ni chairman ang girlfriend na sinasabi niya. Sabi ni Daphne. Tumungo si Ivana. Yes, Caroline. Gaya kanina, hindi niya sinabi kung sino. Jeremy will keep you hidden para hindi ka galawin ng daddy niya. Wala namang kaso sa akin kung papahirapan ako ni chairman, pero si Jeremy, alam kong sasaktan siya ni chairman. Mukhang hinahanap ka ni attorney, sabi ni Daphne, kaya tumayo ako para lapitan si attorney. Nang makalapit ako, agad niya akong hinawakan. Si Jeremy, na-stress at para na siyang naiiyak habang nakatingin sa akin. Niyakap ko si attorney. Nagi-guilty ako. Pakiramdam ko ay kasalanan ko itong lahat. Umuwi kami kasama ng chairman sa bahay ni Jeremy. Nakita ko pa si Matilda kanina na umiiyak. Naabutan namin si Jeremy sa couch. Nang makita siya ni chairman, agad siyang sinugod at sinuntok na ikinasigaw namin. Robert, stop it! Si attorney. Sinubukang pigilan ni attorney si chairman. Ako, naiiyak na habang nakatingin kay Jeremy na pumutok ang labi. Alam mo ba ang kahihiyan na ginawa mo? Galit na talaga si chairman, pero si Jeremy ay wala lang. Na para bang hindi siya nasaktan sa suntok na yon. I told you dad, ayaw ko ngang ma-engage. Sabi niya. Tell me, sino yung babaeng tinutukoy mo? Yumigting ang panga ni Jeremy. Don't you dare to touch her. Mas lalong nagalit si chairman sa inasal ni Jeremy. Oras na malaman ko kung sino siya, Jeremy. I'm telling you, siya ang magbabayad sa lahat ng ginawa mo. Ang sabi ni chairman at umalis. Si attorney ay umiiyak sa harapan ng anak. Nagkatitigan kami ni Jeremy, naroon ang sakit sa mata niya. Mildred, let's go home. Sigaw ni chairman.
Tumayo si attorney. Let's go, Caroline. Malungkot akong tumingin kay Jeremy bago tumalikod para sumama sa mama niya. Nang nasa labas na kami, tumigil ako. Attorney, sa boarding na po ako uuwi. Sabi ko. Kailangan ko po kasing pumunta ng school bukas para sa weekly report, sabi ko. Sige, mag-taxi ka na lang, sabi niya. Tumungo ako. Nagpara ako ng taxi at sumakay, dahil alam kong nakatitig sila ni chairman sa akin. Nang makita ko sa likuran na nakaalis na sila, pinahinto ko ang taxi. Heto po kuya, bayad ko sa taxi driver. Pero ma'am, hindi pa naman po tayo nakakalayo. Kunin niyo na po itong 500. Salamat po, sabi ko at nagmamadaling tumakbo pabalik sa bahay ni Jeremy. Pagpasok ko, naabutan ko siyang ganoon pa rin ang posisyon kanina. Nakatayo at tulala. Jeremy, tawag ko. Nagsimula na namang bumuhos ang mga luha sa mata ko. Nabigla siya nang makita ako. Hindi ko kayang iwan siya na ganito ang itsura niya. Pagod na pagod ang mata niya. Hinubad ko ang high heels na suot ko at tumakbo palapit sa kanya. Sinalubong niya ako ng mariin at sabik na halik sa lobby, na sinuklian ko rin habang patuloy na umaagos ang luha sa mga mata ko. God, I'm sorry mama pero gustong gusto ko po talaga si Jeremy. Mali man itong ginagawa ko, wala na akong pakialam. God, I missed you so much, baby. I'm so damn afraid you'll leave me. Aniya sabay halik pababa sa leeg ko, habang ang mga kamay niya ay hinuhubad na ang dress na suot ko. Alam ko sa sandaling ito, na handa akong ibigay sa kanya ang lahat ng nasa akin. Inihiga niya ako sa kama at sinimulang halikan ang katawan ko. Bumulong siya ng matatamis na salita sa aking tenga, at ako ay nalunod ng malalim dito. Masakit ito, pero pangako, magiging madahan ako. He whispered that obviously was a lie because it was hurt like hell. What they said was true. Once the pain vanished, magiging maligaya na ang lahat. We did it not just once this night. Ginawa namin ito ng maraming beses, hanggang sa hindi na ako makalakad kinaumagahan. Nang magmulat ako ng mata kinabukasan, napansin ko na paggabi na dahil bukas ang sliding window niya. Ginabi ako ng gising. Hey, you awake? Napatingin ako sa pumasok at nakita si Jeremy na walang damit pang itaas. Hindi niya kasi ako pinatulog kagabi. Alam ko at handa ako sa magiging resulta ng ginawa namin. Chairman is not my father. Wala akong utang na loob sa kanya. Kaya ko siyang talikuran, kesa pabayaan at iwan si Jeremy. Wala akong nararamdamang pagsisisi sa dibdib ko. Masaya ako at hindi ko pinagsisihan ang nangyari sa amin. Gutom ako, sabi ko. Hindi ko maigalaw ang hita ko dahil mahapdi. Naamoy ko ang bacon sa gilid, may pagkain na palang nakahanda doon. Thank you, ang sabi ko at kumain. Natatawa siyang tumayo at lumapit sa akin sa kaniyakap ako. Naramdam ko ang pagdampi ng labi niya ulo ko. Binihisan mo ko, napansin ko na may damit na ako ngunit wala sa ibaba. Yeah, Anya, thank you, I said at nilantakan muli ang mga pagkain na hinanda niya para sa akin. Mamaya ko na siya pansinin. Gutom talaga ako literal. I'm sorry, mahapdi pa ba? Tumungo ako. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko kagabi, natatawang Anya. Halata nga. Anong plano mo this day? Tanong niya sa akin. Ayaw niya talaga ako pakainin ng tahimik. Lagi niya akong dinedaldal. Punta ako ng school sana, pero dahil gabi na ako nagising so dito lang sa bahay at makipag-date sa'yo, sabi ko at kumain ulit. Nagulat siya sa sinabi ko pero kalaunan ay agad ring ngumiti. Napansin ko ang sugat sa gilid ng labi niya. Iniwas ko ang paningin ko doon. Alam ko sa ngayon na si Jeremy ay nahaharap sa isang malaking problema sa kanyang ama. Kalat sa social media ang pagwawala niya sa engagement party niya kagabi. Pero itong si Jeremy, hindi ako makatalikod sa kanya. Kailangan niya ako. Ang mama at papa niya ay disappointed sa kanya, sino na lang ang kakampi sa kanya. Naramdaman kong ipinulupot niya ang kamay niya sa bewang ko at ipinatong ang baba niya sa balikat ko. Thank you for coming back. Madamdaming Anya. Hinawakan ko siya sa kamay at ngumiti. Uminom ako ng tubig sa kanilagay ang plato at basa pabalik sa table. Humarap sa kanya. Paano ba iyan CJ, paano kung nabuntis ako? Papanagutan mo ko. Natatawa kong sabi. I thought of it.
Possible niya akong mabuntis pero ayaw ko munang isipin yun. But then, I want to open up this topic to him. I want to assure him na hindi ko siya iiwan. And opening a sensitive topic like this would guarantee that I would stand up to him. Na lahat ibibigay ko. He smiled and kissed me on my neck. Yeah, sana nga mabuntis kita. Pwede naman ako maging jeepney driver, pwede ako maging kargador. Basta kaya ko lahat kahit wala ang suporta ni Dad. Ang sabi niya. Ngumiti ako at hinawakan siya sa pisngi. I will always choose Jeremy. And this is what my biological mother was afraid of. Na kapag na-attach ako sa tao, uunahin ko ang taong yun kahit madurog at maubos ako. We watched movies later that night at hindi na inabala kung kamusta na ang social media dahil alam naming pinagpipwestahan na ng mga tao ngayon ang nangyari. Noong Mag-Lunes, naging strikto na ang chairman. Halata ang pagpapahirap niya kay Jeremy. Nasa iisang opisina lang kami kaya alam ko kung ano ang mga pinapagawa sa kanya. Kahit ang pagkain niya ay hindi na niya nagagawa dahil sa mga trabaho. Minsan sa opisina na siya natutulog at naaawa ako sa kanya. Pakiramdam ko ay pinaparusahan siya ng dad niya. Hindi na rin kami makalabas dahil may bodyguard na hinir si chairman para pasundan si Jeremy sa mga lakad na gagawin niya. Determinado siyang alamin kung sino talaga ang girlfriend na tinutukoy ni Jeremy. Galing ako ng Starbucks at bumili ako ng kape na dinala ko sa opisina. Wala si Miss Miranda pagkapasok ko. Lumapit ako kay Jeremy at nilapag ang kape na binili ko. Inimunan mo muna ito, sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Nagpapaawa ang mukha niya at agad na ipinulupot ang kamay sa bewang ko. Ang sakit ng ulo ko, reklamo niya. Agad kong hinulat ang ulo niya habang nakayakap pa rin siya sa akin. Uminom ka ba ng gamot? Tanong ko. Umiling siya. Hindi pa ako kumain. But it's fine. Dad is punishing me, Anya. Naaawa ako sa kanya. Hindi ko mapigil ang magalit kay chairman. Anak niya si Jeremy, yet ginaganito niya. Kawawa naman ang CJ ko. Mahinang sabi ko. Naramdaman ko ang paghalik niya sa tiyan ko. I like it. Iyong bani baby mo ko. Ang sabi niya. Natawa ako. Sir, napalayo kami ni Jeremy sa isa't isa, nang marinig ang boses ni Miss Miranda sa likuran namin. Nagulat siya habang nakatitig sa aming dalawa ni Jeremy. Nasaan na iyong pinapakuha ko Miranda? Tumikim si Jeremy. Ako naman ay bumalik sa table ko, at hindi na makatingin kay Miss Miranda. Kinakabahan ako at baka mag-report siya kay chairman sa nangyari. Pero sige lang. Ilang kembot na lang, matatapos na ang internship ko. Nang uwian na, samilong muna ako dahil malakas ang ulan. Madilim na ang kalangitan at traffic pa. Naghahanap ako ng taxi ngunit wala akong makita. Then, I saw Jeremy's car coming to my way. Let's go, aniya sabay baba ng bintana. Nagpalinga ako kung may makakita ba sa amin pero nang wala naman akong nakitang tao, tumakbo ako palapit sa kanya at pumasok sa sasakyan niya. Jeremy, hindi kaya magsumbong si Miss Miranda sa dad mo? Hindi sumagot si Jeremy. Kinuha lang niya ang kamay ko at hinawakan ito. It means, kahit siya, hindi siya sigurado kung hindi ba magsusumbong si Miss Miranda sa daddy niya. Sa bahay ulit ni Jeremy ako natulog noon, and we did that again. Sa kwarto niya, sa sala, at kahit sa bathroom. Wala yata kaming kasawan sa isa't isa. There's no dull moment between us. At ine-enjoy ko ang huling sandali ko na kasama siya dahil alam kong anumang araw sa ngayon, malalaman ni chairman ang namamagitan sa amin ng anak niya. Sabay ulit kami ni Jeremy pumasok kinaumagahan. But dumiretso ako sa bathroom kaya nauna na siya sa opisina. Nagulat ako nang maabutin ko si Miss Miranda doon. Lalagpasan ko na sana siya nang hawakan niya ako sa kamay. Mag-usap tayo. Ang sabi niya, Miss Miranda. Ikaw hindi ba ang girlfriend ni Sir Jeremy? Walang paligoy-ligoy na tanong niya. Napatitig ako sa mga mata niya at seryoso iyon. Nakita niya kami kahapon kung saan nakayakap si Jeremy sa akin. There's no point on denying what she said. Hiwalayan at tigilan mo na siya Miss De La Vega. This is for your own good. Hindi mo alam kung paano magalit ang chairman. Sabi niya at nilayasan ako. Huminga muna ako ng malalim bago umalis ng bathroom ngunit sa pagdating ko sa elevator, mukha ni chairman ang nadatnan ko.
Nanlaki ang mata ko pero agad ring yumuko. Nandito siya. Chairman, good morning. Ang sabi ko, iha, napaangat ako ng tingin sa iha niya. Chairman, kinakabahan kong sabi. Napatingin ako kay Miss Miranda na nasa tabi niya. Sinabi ba ni Miss Miranda, pwede ba kitang makausap? Ang tanong niya. Hindi naman siguro sinabi ni Miss Miranda, pero bakit ganito ang reaksyon ni Chairman? Nag-away ba sila ni Jeremy? Opo, Chairman. Sagot ko. Nauna siyang maglakad paalis habang ako ay nakasunod sa kanya. Tumunog ang phone ko, alam kong tumatawag si Jeremy pero hindi ko sinagot. Alam ko rin ang bahagyang paglingon sa akin ni Miss Miranda. Sa sasakyan, nang makapasok kami, nasa tabi ako ni Chairman. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Alam mo ba iha kung sino ang babae ni Jeremy? Nanlaki ang mata ko at napatingin sa unahan kung saan, si Miss Miranda ay nakatingin rin sa akin sa pamamagitan ng salamin. Hindi po, Chairman. Pagsisinungaling ko, tumungo ang matanda. Sinubukan kong hanapin ang babaeng tinutukoy ni Jeremy, pero hindi ko mahanap kung sino. Tahimik lang ako at hindi makasagot. Pwede ba kitang mapakiusapan? Ang sabi ni Chairman. Na ano po? Tak ang tanong ko. Pwede mo bang matyagan si Jeremy? Sabihin mo sa akin kung sino ang babaeng sa tingin mo ay nobya niya. Napalunok ako. Tutal, mukhang maayos ang relasyon ninyo ni Jeremy. Nagiging malapit na yata kayo sa isa't isa so baka may masabi siya sa'yo. Nagsimula na akong kabahan. Kung hindi niya siguro naiisip na baka kapatid ang turingan namin ni Jeremy, baka naisip na niyang ako ang babaeng tinutukoy ni Jeremy. Tumingin ulit ako kay Miss Miranda na walang emosyon na nakatingin sa akin. Opo, Chairman. Sagot ko. Sige, salamat. Leon lang, makakaalis ka. Aasahan ko ang magandang balita mula sa'yo. Lumunok ako at tumungo sa nagpaalam na sa kanya. Pumasok ulit ako sa kumpanya at nakita si Jeremy na kunot ang noo na palapit sa direksyon ko. Saan ka galing? Tanong niya. May mga empleyadong nakarinig at nakatingin. Pero baka iniisip nila, pinapagalitan lang ako ng boss. I'm sorry sir, natagalan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Follow me, Anya. Pumasok ulit kami ng opisina at doon lang niya ako hinawakan sa kamay at dinala sa CR. Agad niya akong isinandal sa pader at hinalikan sa labi na agad kong tinugunan. Bumaba ang halik niya sa leeg ko habang binababa niya ang slacks na suot ko. Baka pumasok si Miss Miranda. Bulong ko, bibilisan natin. This is just a quickie darling. Aniya na hindi ko na masyadong narinig, dahil nadadala na ako sa init ng pag-iisa ng aming katawan. Ngiting-ngiti si Jeremy matapos noon. Iyon ang naabutan ni Miss Miranda, na ikinakunot ng noo niya. Nakakagat ko na lang ang labi ko dahil halata talagang masaya si Jeremy. Naalala ko ang inutos ng chairman sa akin. Paano po kaya gagawin ang sinasabi niya? Miss De La Vega, sumabay ka na sa akin sa pag-uwi. Striktong sabi ni Miss Miranda dahilan kung bakit napalingon si Jeremy. She's coming with me. Ani ni Jeremy na ikinalinggan ni Miss Miranda sa kanya. Why sir, may uutos po ba kayo? Tapos na ang work hour niya. Kung meron, ako na po ang gagawa. Yumigting ang panga ni Jeremy. Ano, sayo na ako sasabay Miss Miranda. Tumungo siya at naunang lumabas matapos makapagpaalam kay Jeremy. Nasa likuran ako ni Miss Miranda at kinakabahan ako sa posibleng mangyari. Paglabas namin ng kumpanya, agad siyang nagpara ng taxi. Umuwi ka na sa inyo. Aniya, ayaw niya talaga na magsama kami ni Jeremy. Pero tumungo na lang din ako dahil baka mapahamak pa si Jeremy kung magmamatigas ako. Nagpahatid ako sa boarding house ko, ngunit nag-text pa si Jeremy sa akin. CJ, saan kayo pumunta? Hindi na ako nag-reply sa kanya. Tama lang siguro muna, na no Jeremy this night. Pagbaba ko ng taxi, agad akong nagbayad sa driver. Napansin ko agad na nagkakasiyahan sa labas. May party siguro ang ibang boarders. Hi, napatingin ako sa nagsalita sa likuran. I'm Jasper, pakilala niya, tumungo lang ako. Boarder din ako dito. Hindi ko alam. Hindi din naman kasi ako pala tambay sa labas. Nice to meet you, sabi ko. Galing OJT. Tanong niya, tumungo ako. Ako rest day ko, nga pala birthday ko. Kain muna tayo, napatingin ako sa mga tinuro niya.
Both girls and boys ang nandoon. Ang iba ay boarders din dito. Ang iba ay outsiders. Nakakahiya, sabi ko. Saka pagod ako gusto kong matulog. Happy birthday, sabi ko. Ganoon ba? Sige sige. At least, magkakilala na tayo, Caroline de la Vega. Nabigla ako na kilala niya ako. You know me. Yeah. Kaibigan ako ni Nathan, at pinsan ni Daphne. Napaawang ang labi ko, natawa naman siya. See you around. Aniya at bumalik na sa mga kaibigan niya. Kinabukasan, inaabangan na ako ni Jeremy sa labas ng gate. Ang aga niya, nagsabi siya sa akin kagabi bago matulog na susunduan niya ako dahil gusto niyang sabay kaming pumasok. Bakit ka nandito? Tanong ko. Sinusundo ka. Ang sabi niya, kinabahan ako pero hindi ko mapigil ang ngumiti. Hindi mo naman ako kailangang sunduin. Nakangusong sabi ko. I wanted to do this, Anya. Kinikilig ka ba? Tanong niya. Sumimangot ako para itago ang pagngiti ko. Hindi, mamaya baka makita tayo ng galami ni chairman, ang sabi ko. Hindi na, wala na ang bodyguards na sunod ng sunod. Sabi niya sa akin. Leon nga ang napansin ko. Caroline, napalingon ako kay Jasper na nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang paghawak ni Jeremy sa bewang ko at nang tingalin ko siya, nakita ko ang pagkunot ng noo niya. May cake. Hindi kita nabigyan kagabi kasi mukhang tulog ka na. Ngumiti ako at kinuha ang bigay niya. Salamat, Jasper. Mauna na ako, sabi niya saka umalis. Sino iyon? Tanong ni Jeremy sa tabi ko na masamang nakatingin kay Jasper. Boarding mate ko. May gusto iyon sayo. Gusto? Grabe ka naman. Binigyan lang ako ng cake, gusto na agad ako. Bad trip na siya matapos noon at halos hindi na ako kinikibo. Pagdating namin ng kumpanya, nakita na naman kami ng guard na magkasama pero wala siyang sinabi kundi ang batiin lamang kami. Normal lang naman kaming naglalakad ni Jeremy pero ang tinginan ng babae na nasa unahan ay kakaiba. Si Matilda na masamang nakatingin sa akin. What are you doing here? Si Jeremy, sabay hawak ng mariin sa kamay ni Matilda. Inis na binawi ni Matilda ang kamay niya na hawak ni Jeremy at sinaman niya pa ito ng tingin. Nagwala ka man sa engagement party, hindi mo pa rin mapipigilan na ikakasal na tayo, galit na sabi ni Matilda. At kung sino man iyang babae mo, magbabayad sa akin ang kabit mo na yan. Pagbabante niya sabay tingin sa akin. Na para bang may pinapahiwatig ang mga tingin at salita niya. Mauna na po ako sir. Magalang na sabi ko at iniwan silang dalawa. Nasaktan ako nang banggitin ni Matilda ang salitang kabit. Pero oo nga naman, kabit nga naman ang tawag sa ginagawa ko. I'm staying with Jeremy dahil ayaw ko siyang iwan, kahit pa ikakasal na siya. Pagpasok ko ng opisina, mukha ni Miss Miranda ang nakita ko. Mistress, kabit, o Kiraida. Alinman doon, iyon ang magiging tawag sa'yo, oras na hindi mo pa tinigilan ang tagapagmana. Ani ni Miss Miranda. Po, maganda ka, Miss de la Vega. Matalino pa. Sa isang gaya mo, alam kong matatanggap sa mga kilala at malaking kumpanya matapos mong graduate, bakit kailangan mo pang gawin ito? Hindi ko po alam ang tinutukoy nyo. Pagdidini ko. Huwag ka ng magmaang-maangan. Ikakasal na si Sir Jeremy. Kung gusto mong umangat sa buhay agad, tanggapin mo ang adoption ng Anderson. I'm sure may shares ka na agad sa kumpanya. Bakit kailangan mo pang maging kabit ni Sir Jeremy? Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Estudyante ka pa, pero malandi ka na. Hindi po ako malandi, sabi ko, namumuuna ang luha sa gilid ng mga mata. Kung ganoon, gawin mo ang tama bago ko sabihin kay chairman ang lahat ng nalalaman ko. Binalaan na kita, ang sabi niya.